Jack in a Locked Room, written by Everly Marquez. Part 1. Have fun. Nagsimula ang lahat na makatanggap ako ng email mula kay Jack. Ilang linggo na nang huli kami mag-usap at hindi ko inasahan ang email mula sa kanya. Have fun. Gumapang alamig sa aking buong katawan. Mainit pa noon ng panahon, summer pa lamang. Hindi ko na binalak pang mag-reply sa kanyang email. Kaharap ko naman siya. Nasa ilalim nga lang ng lupa. Have fun? Why? Are you having fun down there? Natatawang tanong ko habang pinupunasan ang kanyang lapida. Ngayon ang ika-40 days niya, may dala akong bulaklak na santan. Iyon kasi ang paborito niya. Gumawa pa ako ng kwintas gamit yun. Mainit ba riyan? Kung naiinitan ka na riyan, bakit hindi ka lumaban? Nagawi ang tingin ko sa likuran. Isang matandang babae ang papalapit. May bitbit din ng bungkus ng bulaklak at basket ng prutas. Hindi naman mahilig sa prutas si Jack. Bakit hindi niya alam? Tita Janice, magandang hapon po. Pati ko rito na makalapit siya at umupo sa tabi ko. Magandang hapon din, Iha. Kanina ka pa ba rito? Umiling ako. Palis na rin po ako, tita. Matagal niya akong tinitigan pagtapos ay bumuntong hininga. Nagkibit-balikat na lamang ako tangkang tatayo na nang pinigilan niya ako hiklatin ang aking braso. Why won't you take Jack's case? We can pay how much you want it. Just why won't you? Galit na tanong nito at malahas na binitawan ang kamay ko. Oh, you can pay, then hire someone else. Simpleng tugon ko dito at ngumiti. Sarcastic ang tumawa siya at umiling-iling. Ha? Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko? What? Blaming me now? Kung ganun di sana pinatay ko na lang ang anak nyo. Hindi na sana nahirapan ang mga pulis. Hindi na sana kayo na-guilty na wala kayong ginawa para maiwasan ang kamatayan ng anak nyo dahil ako lang naman ang palaging nakakasama ng anak nyo. Ngunit hindi tita. Hindi lang ako ang tao sa mundo para maging primary suspect nyo at kung ganyan din naman ang nasa isip nyo. Ang kapal naman ng mukha niyong pilitan ang tanggapin ang kaso ng anak niyong kahit tapatan ng pera ay hindi itinuloy ng mga otoridad. Case closed na, tita. Nabubulok na ang katawan ng anak niyo. Napapitig ang mukha ko sa kanan at agad sinapo ang pisngi sinampal niya. Nagpupuyos sa galit ang ginang sa harapan ko. Kulang na lamang ay bugahan niya ako ng apoy. Minahal mo ba talaga ang anak ko? Hindi. Direktang sagot ko at madaling lumakad palayo. Kinuha ko rin ang basket ng prutas na dala niya. Sayang naman. Sinubukan niya pa akong habulin ngunit nakalilimutan niya at sumailalim ako sa physical training noong nag-aaral pa ako. What the fuck are you? Sigaw niya at pinato na lang ako ng kanyang sapatos. Mabuti at nasalo ko yun. At agad hinagis sa nadaanan kong kanal palabas ng sementeryo kaya't walang pasiglan ang puot ng ginang. I am a private detective for now, with a private life. Bulong ko sa sarili nang tuluyan ako makapasok sa sasakyang regalo sa akin ni Jack. She was crazy over me. And chapter.